Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, may adlaw kanato tanan. Welcome to sa panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. Yes, mga igala no. Adlaw na kita karong Webes mga igala no. Happy to food no. Lipa yan ta kay ugma. Thank God it's Friday. Ang uban mga igala nga walay opisina o kano Sabado, ugma na ilang sweldo. Mag-vote din ato ang kwan din ato ang trapiko diri mga igala no kay Friday payday sa uban no. Now, laglag po na iban mga igala ugma ma-birthday no. Ma-birthday daw sila ugma no. Kung sila kan silang kakisang birthday, kabalo naman mo dili na ko istorya. Sa birthday ugma. Naidako nga birthday celebration diri sa Davao mga igala. Anyways, mga igala no. Karong adlaw no aton tambayan mga igala no. Ang kon mga igala sitwasyon di sa may Island Garden City of Samal mga igala no. It's because
mo lagi ni no balik ko na ako ano na pa nato na hisgutan mga higala. It's because ang Samal karon mga higala no grabe ka booming ang ilahang tourism mga higala, pero naa sila yung mga problema nga ginatubang no. Pero makaingon ko karon mga higala no, ang Samal luyo ha, so, luyo sa ilahang problema no, luyo sa problema nila dira sa ilahang kuryente. Sumala pa ni Mayor Aldavid Uy no, nagadaghan ng mga resort diha no, tanawa ko kanang ginapang promote sa kuan mga higala, mga content creators daghan kaayo. Daghan tong mga kanang mga amigo ng mga content creators mga higala no, nga na mga dagko og following mga higala, daghan og following di I mean no, kay kuan no, nindot ang mga resort nga naa dira no. So nagpila ra man ang resort sa Samal sa una, gamay ra man na. Pero karon na naghanag yun mga higala, nga uban mga higala gwapo kayang mga resort no. Aesthetically good no, amot lang kaya sa ilang serbisyo, pero mo ko na kon at as in daghan kayo og kuan dira sa Samal karon no. So mo na karon may higala magnasilay summer saya pud ata no karong April, so good April next week na no, dagsaon na ang ato ang kuan no Island Garden City of Samal nindot ang kuan nato na mga higala no, Island Garden City of Samal. But anyways mga higala, aron nga mako no, aron nga masabtan nato ni akong ginaingon mga higala, ato paminahon mga higala no, ang ato ang interview no, ang interview namo no kang Mayor Aldavid Uy mga higala no, alang sila pagpangandam karon sa pagdagsa no sa mga tao karong summer diri mga higala sa Island Garden City of Samal. Paminahon nato. So far ang okay naman, kaluoy sa Ginoo. Yun lang talaga, ang issue lang talaga ng investor sa Samal is really the infrastructure. The infrastructure talaga. Kasi it's very, sinasabi ko naman talaga openly sa mga forum, sa mga investors sa Samal na it is really a risk. Kasi ang Samal, an island itself, ano na siya geographically at a disadvantage na talaga siya. Unlike sa mga towns in the mainland na magkakadikit-dikit. So that is more kumbaga ma-entice yung mga investor. Unlike Samal, pagpasok nila ng Samal, I mean Samal lang. Walang unlike in Panabo na nandyan si Davao, nandyan si Carmen, nandyan si Santo Tomas. So ang dali lang ng mga investor na makakuha talaga ng customers. Unlike for Samal, so geographically being an island, so disadvantage na. So we need to wait 3 more years, 4 more years for the bridge. But recently, pre-COVID and after COVID, nakita namin that Samal really is now gaining investors. May mga check na sa amin, bago lang may mga hotels na they announce na magtatayo sila ng mga hotels sa Samal. So yung issue na lang talaga is yung kuryente. Kasi alam naman natin, pag wala ang kuryente, walang tubig, walang internet. So yan yung mga importante talaga. And we are thankful with the national government for helping us sa road networks. No? Malaki ang tulong ng DPWH dyan. Ang sa city, ang ginagawa natin is yung water system talaga at saka yung kuryente. Kasi just recently, yung blackouts namin, I think that was last year, lumala. So ang isang measure na ginawa ng city is we purchased gensets to help alleviate the power shortages kasi wala nang submarine cable ang Samal, naputol na 2 years ago. So yung resources ng city doon napunta sa electrification, sa water system. Kasi kung hindi rin naman namin gawin yun, baka wala na talagang investor na papasok ng Samal. So it seems na tuloy-tuloy na yung bridge. Yes. So what do you expect since this will be your last term as mayor? Yeah, as I have said, talagang it would really change the landscape of Samal. And in terms of utilities, I think mag-i-improve kasi yung ilalim ng bridge may naka-allocate for water pipes, for electricity, for the cable, and of course the internet
the connection also. Nandoon din. So I think that would really help improve Samal. Sir, sa laing bahin, sir, in light of the recent motor vodka incident po sa Palacanilla, ano po yung safety measures na currently in place for vessels traveling to and from Samal? Very, kasi ang nangyari kasi doon, sa report na nadawat na to is overloading. Overloading, ang liit ng bangka. Siyempre, ngayon, March, ito yung time na talagang balod kaayo diyan dapita. So siguro is very basic lang. Common sense. Kung yung capacity ng bangka is 10, wag mong isakay yung 12. Siguro 8 lang or 7. Ganun lang. Sa preparation nyo parang sa karong summer, namudag sa ang mga tao sa inyo? Yeah, ongoing naman kasi it's been a year-on-year activity yung Summer Saya. So naka-in place naman yung mga security measures natin. Especially with yung long weekends and the Holy Week. Naka-prepare ta. Meron na tayong security plan for that. How about sa mga resorts, sir, na... Yeah, ano rin. Kasi kasama naman sila every time we do our security briefing, may mga activities. Lagi namang kasama yung mga tourism stakeholders natin. So, mga ito mga igala, no? Ang pahayag ni mga igala, ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy, mga igala. So, well, muna niya to ang Samal na gid ang go to mga igala karon, no? So masindot pag karon pagari mga igala, no, nga bisan og kanang magka-problema sa pila sa barge mga igala, no, kay well sa una mga igala magbula kay ko kabantay nga na naga-problema og pila sa barge mga igala tong unang kwan pa nako, no, nga mo kwan dira sa Samal mga igala. So una pud mga igala ang ginasakyan mo dira padulong sa Samal kanang lansa ba na, oh? Di sa may kuan, sa may kanang kuan, no? Sa kanang sa 11 nga palengke. Diha, mo nang ginasakyan sa una. Wala kayo nakakuan sa una sa barge, bago-bago. Mas ninindot tong nanay tong barge, mga igala po, mas nindot kung nanang tulay diha. No? Kaya pa din ang taas ang pila. Pero awan, nagaingon nga, kuan, no? Nagaingon nga, ako itong mga classmate na ako itong college may igala nga taga diha, sila nga di sila gusto nga magkatulay kay gusto nila ma-preserve ang pagka-isla, no? Ma-preserve ang pagka-isla tapos kuan hindi nila gusto nga mapareha sa laing kuan, no? Pero karon man gud nga nagadako na po, nagataas ang ihap sa ng populasyon diha mga igala sa Samal. Nagkanapulukan dili pa kaya sa kuan mga igala, no, sa ilahang LGU ang pagpatukod ng mga hospital, no, in times of emergency lisod kaya para sa ilang part na mo biyahe kay mo pila pa man sa barge. No, although I think na siguro emergency protocol mga igala pero mo lagi na, no, tapos kato nahitabo nga sunog sa una mga igala kay tungod dugay kay nakatabok ang mga fire trucks. O gikan diri sa Davao para mo-assist kay niabot na sa fourth alarm. Hindi naugdaw gyud. Nakabot mo bumbero po naugdaw na. So mo na may ganan ng importansya sa tulay, no. Mo na karon nga eager kayo ang kuan mga igala, ang gobyerno mga igala nga ilahan ng makuan ng tulay mahuman gyud na mga igala. Anyways mga igala, sa itong pagbalik mga igala, ito pa meron ng uban na mga programa, no, ang kalampusan sa DSWD, nagpadayon nilang anniversary, may 73rd, 74th anniversary sa Department of Social Welfare mga igala, especially kalampusan sa DSWD Davao Region. Anyways mga igala, balik ito man lang sa importante painomdom ng atas Sibianan. Balik kita mga igala dili sa itong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban nyo Armando Feniquito mga igala. Yes mga igala, kasi naman itong mga nakadawat o ayuda diyan, no? Anyways mga igala, no, kapila naman ito nagibalita din mga igala nga man lang ito na isgutan, no, with regards sa ng ayuda mga igala, no, kay kanilaging ato ang DSWD lagi mga igala, no, ang ilang ginapanindigan mga igala, no, sila non-partisan, no,
non-partisan, so apolitical. Of course, tanan man mga government agencies dapat apolitical o non-partisan, no? Pero dirita sa tuhisgutan may gala, di ba I think Monday, ato ang gihisgutan din ang katong mga kalampusan sa Department of Social Welfare and Development mga igala, no, sa ilang mga nahatag ng mga ayuda, intervention, no, assistance, no, sa mga assistance nato mga igala sa katawhan nga nang ginahanglan mga igala, no. Okay na kay ilaha is social welfare. Mo man na ilahang mandato gyud, no. So mo na nga ilang gi-kon karon actually may igala ang lalay uban may igala no kay mag na kon mong good may igala no na nimo politika ni mga igala, it's because namugoy mga politiko nga makialam gud. Pero sa tinud lang ang kuan gyud mandato man gina sa DSWD, ang hatag og ayuda mandato gina sa DSWD. Ang mga hatag og intervention mandato po gina sa DSWD, no. Kaya lang nakuan kay mga politiko nga mag-apil good, no. Di lang ta mag-tell kay basig ingno na pud nga nanguanta, no. Bawal ba na sa civil service mga pero tayo makalalay ubang mga kalbe nga maka-frustrate mi na yung mga politiko nga mag-apil gyud nila mga kung nga ilaham ng trabaho man na dapat sa DSWD, nung apil-apil magid sila dala. Anyways, may gala, mga tanang isgutan kanang kung ano, padayon manggihapon ang ayuda mga igala. So, wala mga igala, no? Alang sa ubang mga katong ano, kung ba, satisfactory ba ang nahimong kalampusan, no? By the numbers, kato ilang gibanggit last Monday, satisfactory ba ang ilahang serbisyo nga ilang nahatag sa katawan. Anyways, may gala ato paminawan no ang Assistant Regional Director sa DSWD 11 may gala no Assistant Regional Director for Operations may gala si Ma'am Gemma de la Cruz o ang Innovations Division Chief sa DSWD 11 na si Ma'am Ann J. Kane mga gala. Paminawan na to. For 2024, ma'am, makaingon ba ta ma'am na satisfactory or na-achieve sa DSWD ang ilahang goal for 2024? Yes, sir. So we are proud to say that we achieved the goal that we have. Kay very satisfactory gid ang amo ang performance. Kay naningkamot man ang mga Angels in Red Vest na mahatag ang para kung unsa sa atong mga kliyente. So there are still room for improvement, but kana magtinabangay ta within coordination with our stakeholders para ma-provide nato ang mga panginahanglan usab sa atong mga client. Kay kung DSWD alone, we cannot stand for that na ma-provide nato, but we need the tabang sa atong mga stakeholders also. Right, ma'am. Thank you, ma'am. So, next question, ma'am, is for 2025, ma'am, nabat ay mga key programs or mga highlight na programs na wala sa 2024 na i-implement nato this year, 2025? Yes, sir. So, in fact, we have a new division under kay Ma'am Angie Kane, ang Innovation Division. So, there are some nga mga program nga naa na siya existing, pero na ay gipangbalhin sa Innovation Division. So, I guess Ma'am Ann, pwede siya nga maka-elaborate unsa bang mga programs nga under sa atong Innovation Division. Okay, so thank you so much, Ardo Gemma. So, as she mentioned, no, we have the department has this new division na create, which is the Innovations Division. We have under the Innovations Division, we have these three programs. We have the Pag-abot program, the Social Technology, and the EPAP program. So maybe this is not really new to everyone, no, but we are actually implementing the Pag-abot program in 2024. Wherein sometime in October, no, nag-start na yun siya, or early October, nag-start na yun ang Pag-abot program. So this Pag-abot program, we provide, no, this is a reach out activity, no, wherein our target beneficiaries are those individuals, children, and families in street situations. So this time around, as we implement, we also enhance our policies, our guidelines, and our programs. This time, we will not only focus on the individual in the provision of comprehensive package of social protection services to the individual
individuals, but this time we also targeted and emphasized the importance of families. No, this is a comprehensive package of services that we provided to individuals, families in street situations. So for now, as of December 2024, we were able to reintegrate 7 families and individuals within Davao region, and they were also provided with package of services such as transitory shelter assistance. We provide also livelihood assistance. This is to, of course, to uplift their living condition and their economic activities. And aside from that, prior to the conduct or to the provision of assistance, especially livelihood assistance, we provided them also capacity building, financial literacy, and we are closely monitoring this clients or beneficiaries of the ABOT program. And this 2025 also, we will be having soon, maybe by next month, our interagency meeting. So those interagency, the NGAs involved in the operation or the implementation of this program, we will gather together through the DSWD Innovations Division, of course, to discuss matters on how we are going to improve our operation and implementation. And that time also, we will provide orientation to all our interagency NGA partners along the implementation of the ABOT program. So another is the EPAP, Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. This has been implemented in 2023 and up to the present. So we targeted community-based organizations also na ma-assist namin, and at the same time, we forged memorandum of agreement para din matulungan sila na to provide them a market, na mas ma-improve pa yung kanilang income as an organization. And we are also closely working with the local government and our partner NGAs sa Atua diri sa Davao region. And aside from that, the social technology, these are programs and services ng DSWD where nagkaroon tayo ng mga pilot programs. So lahat yan, dumaan yan sa social technology, lahat ng mga programs ini-implement ng DSWD because may proseso po tayo, So these programs actually of the department is a respond to the pressing issues that are happening sa atuang community and sa society, na tinatarget talaga natin na mabigyan ng pansin at mga programa yung mga lahat ng sector ng society. So as you observe, DSWD is not just catering to children, but all sectors of our society. So we have the programs presented earlier, intended for our social pensioners, to our 4Ps. These are family sector and children sector. So lahat po yan. And we also have our residential center, facilities who are catering also to our minor children, those who are abandoned, neglected, and who are those in conflict with the law also. So, talaga, the services of DSWD is from move to tomb, catering all the sectors of our society. Thank you. So, ma'am, ano ang kaibahan ng mga programs ninyo sa Innovations Division? Yes po, actually, yung na-mention ko early, so actually walang pagkakaiba, because these programs and services of the department is nagbibigay halaga. We targeted those vulnerable individuals and disadvantaged sa ating community. So it so happened, may mga iba't ibang criteria lang tayo on how we targeted. We have different target of clients, but our goal really is to provide comprehensive assistance para ma-uplift or ma-uplift yung kanilang living condition, and for them also to come up with a sustainable economic activity na matulungan sila to stand on their own para maging hindi naman talaga sila totally dependent sa national government. It's, as we all know, the funds and the funds that we have and the programs is
just an augmentation also. So we need to capacitate them. We need to partner with other NGAs. We need to partner with the local government units, especially for those reintegrated individuals and families like sa Pag-abot, as I have mentioned. The local government unit has their vital role really, no, in the provision of the aftercare services. Not only the local government, the LGU, but down to the barangay local government unit. So this is a collaborative effort actually in addressing, no, the needs of our clientele, no, diha sa hisgutan ng social services. No, it's not only the role of the DSWD, but this is a collaborative effort of all the concerned agencies para matabangan nato ni silang tanan. And thank you so much, ma'am. I'm also Dan, ma'am, from PTV as well. I'd like to ask a question regarding the ICs and also the kasi we also have disaster response and management division that also offer food items, and ICs also offer food assistance. So how is this so the same, and how is this so different? And can one individual avail both service or isa lang, ma'am? Okay, sa AX kasi is iba siya. That is assistance to individual in crisis situation. But in the disaster is for those individual who are affected by disaster. So, pwede siya na maka-avail ng food assistance, yung food packs ng ating disaster once na affected siya ng disaster. And pwede din siya at the same time maka-avail ng any of the category na meron tayo on the AX na the food assistance or the medical and the burial or any on the category that we have there. Thank you. So, mga to mga igala, no? Ang pahayag mga igala, no? Sa to ang mga opisyal giya sa DSWD mga igala, gipagunahan sa ilang Assistant Regional Director for Operations si Ma'am Gemma de la Cruz o ang Innovations Division Chief sa Innovations Division Chief sa tawagan lagi DSWD11 na si Ma'am Angie Kane mga igala. So mo to ang sa to DSWD mga igala, no, event sa kanang pag-provide o kaning kada sa mga nasanugan DSWD gyapon na hatag og kanang sa mga evacuation center DSWD gina, dili politiko, no, unless lang kung ikaw ang kanang chief executive, no, nga elected chief executive kana, pwede ka madto din ha, no. Pero kung uban man diha, no, kung ang pares man sa uban dira mga igalang mga politiko nga walay kalabutan, no, for example kada sa legislative, no, di man nga trabaho na, no, unless kung gikan sa inyo opisina, no, lagi mga politika lagi gid sa ahay mga igala kay tungod di natin mag-ingon mga igala kay disod na lagi. Anyways, mga igala, ito, amping mo diha, no, kay ana ba yung pag-asa, ulanon daw, amot, ipang ulan na ba mo diha ang lugar? No, lugar ninyo, tawad sa LPA mga igala. So, anyways, wala tayo igong oras sa ngalan sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga igala. Ako yung Nakawan Armando Finigito, alang sa tabayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod na usab. Daghang salamat og maayong adlaw amping takanunay mga katambayan og musunod na ang balita ang pambansa.